na ni BBM talaga na kung sa Bisaya pa, wala ka na pulos. Yun. BBM, you are useless. Yes, Why do true. you stay in office when you are useless? Sabihin na, dahil gusto ko lang si Sara. No. That is the constitutional succession. I'm talking about BBM who is incompetent, who leads a very corrupt administration. Yes. It's a failure. It's a failure. Utang na loob, BBM. Mag-resign ka na. Yun po ang aking panalangin. Na sana mag-resign na siya. Maging humble siya enough to realize na talaga pong hindi na niya kaya. True. At ang ating ekonomiya ay lugbog na po tayo. Bago po tayo tuluyan dumapa sa kahirapan. Grabe, no? At pagka laganap yung gutom, bumaba. Sabi naman to, DDS niyan si Atty. Guanzo. Just because love ako ng mga DDS, Yes, DDS true. na ako ngayon. Alam mo, babaw ng mga utak. Grabe, nung kaya nila yan. Na never again, Yung mga tapos dilaw, na yun. oh. Kasi may compromise eh. Yes, true. Si Risa Ontiveros nagko-compromise eh. Correct. Diba? Kaya ayaw ko sa kanya. Sabihin lang, nag-away ba kami? Hindi. Bakit kami nag-away? Hindi naman kami friends. Filipino politics God forbid. Pag namatay si Digong, President Digong Grabe. sa Hague, panalo na si Sa. Pag nakauwi naman, panalo din si Sa. Panalo din. Kaya talaga, ito si BBM gang with their congressmen, talagang lahat na lang gagawin. May impeachment, may plunder case, may ano. Sabi ko talaga parang itong, halata na ito na lahat ng Sara Duterte. Yes. Lahat ng mga Duterte, talagang titirahin nila. Yes, Buhol na true. buhol ba? Kung sa Bisaya pa itong mga BBM gang na ito. Kasi wala silang kandidato. Buhol na buhol, Ipapa-impeach sila, ipapa-plunder nila, ipa-disqualify nila, kung ano-ano na lang. Lalo naman nagagalit ang mga tao. True. So, ayun na nga, grabe, no? Ang galing talaga ng mga sinasabi nito ni Atty. Rowena Guanzon. Siya talaga yung kaisa-isang dilaw na may paninindigan at lumalaban sa totoo. Sa totoong yung sasaligang batas, kasi nga attorney siya. Tapos, talaga yung mga nakikita niya ay yung katotohanan na nangyayari. Hindi katulad niya, nila Risa Ontiveros, sinasabi nga niya na kain suka kasi akalain mo yan, never again. Tapos ngayon, nakikipag-compromise, di ba? Tapos sila Trillanes, ayan, yan ang maganda sa tao, kahit yung mga kasama niya talaga ng mga dilaw, niyayari niya kapag mali, kasi maling-mali naman talaga eh. Kitang-kita niya na ganito yung ginagawa ni BBM, tapos makikipag-alyansa ka doon. Di ba anong klase naman kayo? Tapos ito nga ang sinasabi niya, ang ganda na rin, hindi niya gusto si Digong noon pa yan pero wala naman siyang sinasabing against. Pero ang sabi niya noon, nung hindi pa siya ganyan ka-vocal, na mali naman talaga yung ginawa kay PRRD. Kung may kasalanan man, dito sa Pilipinas litisin. Tapos ito nga ang sinasabi niya na nakita niya talaga kung paano si Digong. Bongga talaga si PRRD. Ngayon na, kahit na anong gawin ng mga tao, nakikita niya ngayon. Kasi nga siya, dati kasi hindi siya lumalabas sa mga tao, hindi siya nakikipaghalubilo kasi nga nasa COMELEC siya, 'di ba? Commissioner siya. Bawal sa kanya sa mga politics. Ngayon, naiintindihan na niya lahat. Kaya ganyan siya ka-vocal. Sabi nga niya talagang useless talaga. Dapat talaga, totoo yung sinasabi nito na bumaba ka na BBM. Tapos yung sinasabi rin niya, talagang lahat ng mga company ng mga Duterte, niyayari talaga nila. At tapos yun nga, yung sinasabi niya na, kaya kung ano-anong ginagawa niyo kay VP Sara, kasi wala kayong kandidato. At kung may mangyari man kay PRRD, buhay o patay, panalo at panalo pa rin si Sara Duterte. And I told them, huwag niyo iboboto itong Marco BBM na to Yes, kasi eto pa. ito. At sigurado cronyism ito. Lahat na sinabi ko. True. Kaya sabi nga ng Totoo mga yan. DDS, nabudol sila, tama pala ako. Hate na hate Yes. nila ako noon, ngayon love na nila ako. True. So sabi naman to, DDS niyan si Atty. Guanzo. Just because love ako ng mga DDS na ako ngayon. Alam mo, diba? babaw ng mga utak. Babaw talaga. Pero Sobrang I babaw was just kasi. meeting kanina with mga dilawan ko na friends na dati mga kaliwa kami sa UP, di ba? At sa school sila, ganyan. Generation namin yun 70s. Sabi ko, ano ba itong mga ganyan? Sabi nila, grabe, nung kaya nila yan. Na Grabe. never again, tapos Yes. ngayon. Kasi may compromise True. Si Risa Ontiveros nagko-compromise Correct. Yes. Diba? Kaya ayaw ko sa kanya. Sabihin lang, Ayun. nag-away ba kami? Hindi. Bakit kami nag-away? Hindi naman kami friends. Bongga. Duterte pa rin. Yes, oo. Grabe talaga. What? Kahit anong masabi niyo sa kanya, ayaw mo sa kanya, yan. This man, Rodrigo Duterte, has a charisma True. that is unparalleled. Pero ang charisma niya sa masa, hindi sa elite. Yes. Opo. I think he came at a time when the Filipinos were so tired of elitist Totoo, politicians. totoo. He's fatalistic.
Nung nandun siya na sa Villamor, no, he was really trying to compose himself. Na parang, que sera. Yes. And if this is gonna happen, I'm gonna do this with dignity. Yes, Fatalistic true. siya. Ganyan Which, si PRRD. pag fatalistic ang tao, you cannot do him a lot of harm. You know, emotionally and all Right, that. right. Kasi, he knows his Filipino politics, God forbid. Pag namatay Ang si gagaling ng mga Digong, sinasabi. President Digong sa Hague, panalo na si Sara. Pag nakauwi naman, panalo din si Sara. Kaya talaga, ito si BBM gang with their congressmen, talagang lahat na lang gagawin. May impeachment, may plunder case, may ano. Well, stop it already. 125 million in confidential Yes. funds is liquidated with the True. COA. True. Compared to your billions and billions na ninakaw nyo dyan, sa ghost projects nyo at flood control, magka-kickbackan nyo dyan, Yes, totoo naman talaga yan. parang tumigil na nga kayo. Sabi ko talaga, parang itong, ano na to halata na ito na lahat ng Sara Duterte, lahat ng mga Duterte, Totoo. Tinitira talaga nila. Goal na goal ba? Kung sa Pang Bisaya pa BBM itong lahat. mga BBM gang na ito. Kasi wala silang kandidato. Wala, Ipapa-impeach wala. sila, ipapa-plunder nila, ipa-disqualify nila, kung ano-ano na lang. Eh, lalo naman nagagalit ang mga tao. Yeah. Ngayon lang nagising si BBM. All of a sudden, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Grabe, oh. Pati doon sa United Arab Emirates, ubo-ubo na lang siya eh. Papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Ay, bakit? Saan po ba tayo pupunta? Ha? Grabe. Magpamigrate na ba kami? Ha? Lunod na ba kami sa utang at Amats kasi. mag-exodus na kami? Saan ba tayo pupunta? Hindi kami sasama sa iyo. Ikaw lang. Diba? Grabe ka. Nakakumunoy na nga eh. Yan na kami sa Kumunoy, oh. Ang solusyon niya lang, pupunta tayo sa bagong Pilipinas. Grabe naman. Tingnan talaga ni BBM sa atin. Gaga na talaga tayo. Yes, true. Tanga na talaga tayo. Mga kababayan, huwag po tayong tumigil sa pagsigaw na Laban. dapat makulong itong mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Eh, ano man ang posisyon nila? Kaya si Sandro Marcos sila o si Martin Romualdez sila. True. Kahit si BBM, mapatunayan yung sinabi ni Saldico na nag-kickback din siya ng 25 billion. Dapat makulong sila. Dapat Yes. makita na ni BBM talaga na kung sa Bisaya pa, wala ka na pulos. True. BBM, you are useless. Yes. Why do you stay in office when you are useless? Sasabihin na, dahil gusto ko lang si Sara. No. No. That is the constitutional Yes, nagkataon na si BP Sara ang succession. BP. I'm talking about BBM who is incompetent, Yes, who oh, leads a diba? very corrupt administration. Is a failure. He's a failure. Why do you think the churches are already protesting? Because we have a failure. Our government is a failure. Yes. Hindi na makabigay sa mga kailangan ng tao, lalo na trabaho at healthcare. So, ang sinasabi ko mga kababayan, huwag po tayong tumigil na mag-demand na accountability, kulong yung mga magnanakaw Yes, na yan, ikulong lalo na talaga yan si dapat. Martin Romualdez. At itigil nila ang mga pagnanakaw nila. Utang na loob, BBM. Mag-resign ka na. Yun Yun. po ang aking panalangin. Na sana mag-resign na siya. Maging Yes. humble siya enough to realize na talaga pong hindi na niya kaya. Hindi na At ang talaga niya ating kaya. ekonomiya ay Simula lugmok pa na lang. lugmok na po tayo. Bago po tayo tuluyan dumapa sa kahirapan. At pagka laganap yung gutom, bumaba. So, ayan o. Ganyan siya magsalita. Dire-diretso. As in, si BBM talaga sa Romualdez, diretso rin. Wala siyang pa keme-keme. At saka yung pagbira niya dun sa mga kasama niya dati, katulad ni Rizal Ontiveros, si Trillanes. Ganun dapat. Birahin mo pag mali na, kasi kita mo naman nga yan. Sabi niya talagang kain suka talaga. Makikipag-alyansa kayo, samantalang sinasabi niyo dati na never again. Anong klaseng mga tao yan? Lalo na to si Rizal Ontiveros, di ba? Kita mo, sa sobrang daldal niyang Rizal Ontiveros na yan, wala man lang siyang batiko sa kahit na anong issue ni BBM. Kung ano-ano lang na issue ang sinisingit-singit niya. Para lang siya ay maging kita mo yan, sabi nga nito dun sa ibang part ng interview nito ni Atty. Rowena Guanzon, parang akalain mo daw yung Santo Niño isasayaw-sayaw, buti raw at hindi sinapakan Santo Niño, di ba? Ganyan dapat, nakakatawa talaga yung mga bira niya. Kaya ito ay mahal na mga DDS nga. Tapos syempre, galit yung mga dilaw sa yung mga kay BBM. Pero totoo naman talaga yung mga sinasabi niya. Ito nga yung sinasabing real talk talaga. Natatamaan ka kapag talagang pinakinggan mo at para sa yung sinasabi niya. Ganito dapat, kita mo yan. Talagang lagi na niyang sinasabi,
una pa lang sinabi na niya na wag niyong iboto si BBM kasi bangag yan. O, sabi niya, tama ako, di ba? O, tapos ngayon, sinasabi niya na mag-resign ka na kasi nga, hindi totoo yung sinasabi yun na gusto ko lang kay Sara. Nagkataon lang na si Sara talaga, yung papalit sa kanya, in case na mawala siya sa pwesto, walang choice eh. Siya yung vice president. Saka, yung ginagawa kay BP Sara, kitang-kita rin yun na talagang pilit lang nilang inaalis kasi nga wala silang ilalaban sa lakas ni BP Sara. Wala silang kandidato, kahit pa si Junbi, kahit pa sino dyan. Walang-wala kay BP Sara, lalo na sa ginagawa niyo. Sabi nga niya, habang ginagawa niyo yan na talagang niyayari niyo talaga, ginigipit niyo yung lahat ng mga sumasuporta sa mga Duterte, lalo nagagalit yung mga tao, di ba? Ang galing ng mga sinasabi niya, yan ay kahit saan, saka ang gaganda ng mga ang gaganda ng mga video nito ni Atty. Rowena dun sa, ano ba yun? Basta meron siyang show niya na talaga nagsasalita siya doon, talagang lahat ng mga issue ay iniisa-isa niya doon, kung ano yung reaction niya, ano ba yun dapat, kasi nga, magaling to kasi attorney din siya tapos nag-professor pa siya sa tapos yun nga, hindi siya bulag sa mga nangyayari. Alam na alam niya, kaya ganyan. Tapos syempre, kagagalitan siya ng mga bayaran. Mga bayaran lang naman kasi talaga, yung mga nakikinabang lang naman talaga ang natutuwa sa mga nangyayari ngayon. Totoo yan. Kaya sinasabi niya na tumigil na kayo. Sabi nga niya, tigilan niyo na si BP Sara kasi parang sinampal na nga kayo ng Supreme Court na 2 beses na unanimous decision, tapos itutuloy nyo pa rin yung binasura na, tapos yun na naman, parang ano ba talaga, masyado ng garapala na talaga ang kasama ang ginagawa nitong mga takot na takot kay BP Sara. Sabi nga ni Daryl Yap, diba? Parang malinaw na kaya ginagawa lahat ng mga adik, ng mga makakaliwa, ng mga yung mga kumakalaban, basta mga kumakalaban kay BP Sara, kasi nga alam nila na pag si BP Sara ang nakaupo, dala ni BP Sara yung katapusan nila. Totoo talaga yan.